kanina. May ganoon ako. At bakit sa utak ko, bakit hindi? Alam mo, may sarili akong subject matters sa isip ko papunta dito. Problema, I just been handed, baka ito at ating plataforma, dito na lang tayo rin susunod. Baka ito yung mga issue na malapit sa tao, sa kanilang kahirapan o sa puso nila. Alam mo, I would like to, I do not want to criticize anybody. But you know, however you do it, basta nandiyan ka sa gobyerno, ikaw yung nagdadala ng, ikaw yung timon, talagang mahirap. And I can understand kung yung mga issue hindi ka agad nabibigyan ng, if it's a problem, it would take time. But apparently, itong sa panahon na ito, patong, yung solusyon, mahina ang dating. That is why. Hello. Excuse me. Check. Well, alam natin yung issues. Hindi na natin pag-usapan dyan kasi lumalalim ang gabi. Alam ko kanina pa kayo. Basta dito, ang gusto atang plataforma na sasabihin. Kalimutan ko ito nung sinabi. Well, sa madaling sabi, maraming issues. Hindi ko naman sinasabi na kaya natin kung tayo ang nandyan sa Malacanang. No, it's not that easy. I have been there. But ito, the guy is simply taking his time to come up with the solution of the problem. So kagaya nitong bigas, which is really tumatama yan sa tiyan, pati sa puso ng Pilipino, hindi niya nakuha yung pinaka. Either is subsidized o whatever, but it goes on up and nahihirapan po ang Pilipino to cope up. Bukang hindi niya kaya na habulin yung presyo. Yan na lang sa pagkain. Huwag na yung iba. Pwede natin yung graft and corruption. Nandiyan yan eh. Baski anong klaseng administrasyon. Pero yung immediate, urgent need to solve is really itong presyo or the price of rice. Kailangan ni baka ako kung sa panahon ko, sinasabi ko, total, we are endorsing the candidacies of so many bright Filipinos dito sa atin. Baka not the magic one, but makuha nila kung paano talaga bigyan ng solusyon. It's either you import and go down or whatever. But you know, sad to say, the Philippines is agricultural based ang country natin. Ang ekonomiya natin is agriculture. Ang problema, yung pagkain mismo, hirap tayo. Well, of course, yung mga dumadating na typhoons could be one of the factors that can be, paragay na natin, hirap tayo maghabol. Alam mo, pag nasa gobyerno ka, ikaw yung nagdadala, you cannot
give promises, panay na lang ang pangako mo, and you keep on, promising people for so many things, pero itong pagkain talagang unahin nila. Pinaka-basic talaga. Medyo hirap sila. Aywan ko kung bakit. Ngayon, kung yung presyo ng bigas, yung presyo ng pagkain para sa Pilipino, mas bababa ngayon, noong panahon na umupo si Presidente, kung mas mababa ang presyo ngayon ng pagkain, iboto natin yung mga kandidato niya. Nakikita mo naman, talagang almost hindi na kaya. Hindi kaya ng tao. Ngayon, kung mas madali maghanap ng trabaho ngayon sa panahon niya, then doon ka sa kanya, doon sa administrasyon. Kung sa panahon na ito, kung pante ka na maglakad, na walang takot, nakakapag-pasyal ka, baski saan, huwag mo nang bitawan si Marcos. Piliin mo na yung kandidato niya. Pero pag sinasabi ko yung, pag nagsasalita ako, gumaganyan ako, ibig sabihin, ito yung kapalit. If it's easier for you to find employment or jobs now than before, then go for Marcos. Yan ang sabihin ko na medyo basic na hindi nila mahabol. Ngayon, kung bas minus yung droga at krimen ngayon kaysa noon, panahon niya, pag-upo niya, naabutan pa niya yung, yung pinapairal natin na law and order, kung kaya niya ito, kung kaya niyang, putang ina. Alam mo, kung ako ang durugista, kung may ganoon ako, at bakit sa utak ko, bakit hindi? Total, kasama ko naman sa presidente sa hit-hitan. So, yung, baski yung mga pulis, pati military, medyo, ano sila? Because of the incongruity. Hindi magkasya eh. Meron isang presidente na talagang bangag. Hindi naman buang, pero yung bisyo ng droga, long term yan. Maging ulol si Marcos, kung maybe constant use of heroin, abot pa siguro siya ng 80. Pero pagdating sa panahon na yan, hindi na siya gumagalaw. Either nakatindig lang yan sa kwarto niya o natutulog. Ganito na lang. Marami tayong problema. I think the Marcos government has fallen short of the expectations. Ako, hindi ko ma-compare kasi pwede kong sabihin, mas mabuti siya ngayon kaysa aking panahon. I can even concede na ganun ang nangyayari. Pero it would not be a good reason for you to solve the problem just because you're doing right. More rights than the wrong ones that the other guy had committed in the past. Nang ibig sabihin niya, kung sabihin, wala yung si Duterte, mahina kasi ganun. Okay. But it's not me. It's the Filipino people. Ang tignan mo ang Pilipino, huwag kang magturo dyan sa mga kalaban mo, kagaya ko,
Kasi hindi na ako kandidato. Ngayon, kung mag-usap tayo, ang pag-usapan natin kung ano ang mga tao na pwede nating gawin na makatulong sa atin, mailagay dyan sa Senado para maski batas na lang ang habulin natin or a policy that is enunciated by Congress, particularly about the drug problem and itong ekonomiya. Itong ekonomiya, mabigat to. Walang bright dito. But at least naman yung sabi ko pagkain, sana mahanapan nila ng paraan. Talagang tumataas eh. Kaya, I don't know how it operates now, but if you continue to practice democracy, we have to have a Senate na kailangan nandyan even to persuade any sitting government to do what is right. So, nakikita ko si Philip Salvador, ang naalaala ko sa kanya, artista siya. Mahusay na artista. Kaya idol ko siya, yung mga sine niya, pinapanood ko. Tinitignan ko siya kung paano niya yakapin yung mga babae at paano niya nakalikan. Well, aside from the fact that I know he would make a good senator, yun ang naalaala ko sa kanya na parang durog talaga ang babae sa yakap at mahal. Now we have Atty. Rodriguez. Galing yan sa administration. Alam mo, mag-isang tao, importante talaga to. Importante ito. Baski kami, alam namin, baski yun ang nakakilala sa akin personal. Importante ang tao na may prinsipyo. At ang isang nakita ko na Pilipino na may prinsipyo na umalis sa trabaho niya because the dynamics of the position of which he was there in Malacanang was no longer right. He chose to make the decision. At nakita ko, as a matter of, hindi naman kailangan sabihin niyo, but nakita natin, as a matter of principle, importante talaga yan. Atty. Rodriguez. Itong para ka kay Kibuloy? Representative. Sana. Si Pastor. At least kung maghanap ka ng tao na kandidato, kung manalo, at makaupo dyan as a senator who has the moral values, pati marunong bright. Talagang bright yan si Pastor. Hindi lang ninyo narinig kasi pastor eh. Ang sinasabi, yung ganon, ang mga apostoles, ang mga... ano ba naman alam ng apostoles ng yawa? Dito tayo sa politika ito eh. So, si Pastor Kibuloy, para sa Senado. Itong tao na itong sunod na sinasabi ko, humahanga talaga ako. Sa integrity, pati yung utak. Abogado, pareho kami abogado eh. Puto pa nagsalita ito. Hindi ko naman kilala to, but the constant exposure sa TV, parang natauhan ako. Magaling to ah. Alam niya, sinasabi niya, pati nagtatanong-tanong ako. Kaya talagang is one of the upright na tao na bira mong makita ng ganun. Yung mga bright na karihan kasi ng mga bright, mga gago eh. Haluan nila yung trabaho nila ng kagaguhan. Alam mo, ako talaga, it was I who sought him. Ako naghanap sa kanya para makilala ko siya. Talagang bumilip ako sa kanya. Marcoleta. Totoo yan, sir. Hindi kita alam niya, hindi niya. Nung lumapit ako sa kanya, sinabi ko, Sir, believe ako sa iyo. Diretso. Alam niya. Alam talaga niya.
So, kailangan natin sa Senado. Ngayon, marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Di, patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Okay. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi yung, hindi naman lahat. Pero, sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung ano. Itong sa sunod ko, mahusay na abogado to. He's a practicing lawyer and is really very bright. Marunong talaga to. Marunong sa lahat. Pag-abogado, sa trial, sa, maybe sa social life niya, at siguro sa babae. Huwag mong kalimutan yan, sir, kasi yan ang pagpapabata talaga sa iyo. Totoo yan. Attorney Lambino. Hindi ko na kailangan. Siya dapat magpakilala sa akin. Baliktad. Hindi ko na kailangan ibandera. Kasi ako mismo, gusto ko na siya ang mag-introduce sa akin. Pabaliktad. Hanga talaga ako nito. Noon siguro, may asawa ka naman, no? Marami na ito. Pareho tayo. Kaya ka nang kalit-silit ang buhay na. Yung akin, nandito siya. Kaharap ko. Kasi PDP siya. Nag-iisa ka na lang, no? Itong ano ba, sitwasyon sa, I'm talking about Cagayan de Oro. You know what is really very, almost, sad? Itong PDP was a creation of the politicians, mainly dyan sa Cagayan de Oro, Oriental, Misamis. Dyan, ako naging PDP na presidente ako. Alam mo, sa totoo lang, what is very shocking to me, really, hindi naman sa pang-ano ha, hindi ako nagpapatawa. Alam mo, walang PDP doon sa Cagayan. Mag-isa na lang. Si Councilor Balaba. Hindi ka nga, ganun. Kaya, kailangan alagaan natin ng husto ang political lang. Wala ng PDP doon. Siya na lang, babae pa. Mabuhay ka, Girlie Balaba. Mabuhay ka, Girlie Balaba. At si Rudy Duterte. Wala mang malis siya yan. Gusto mo idagdag din yung mga pangalan ninyo? Sino? Girlie Balaba, sino? Taas kamay. Huwag na, tama yan. Huwag na kayong mag-ambisyon. For the rare occasions that I visit Western Visayas, may nakita ako tao na talagang merong go na a lawyer, almost to the point of impatient yung ano niya. Ano ba tawag? Basta nakita ko yung gusto talaga niya mag-survey sa tao. At minsan na very long time ago, na hindi ito noon pa, may ambisyon siya. Not necessarily yung pagkamayor ngayon. But I heard him
talk about politics and his keen interest na nakikita ko yung pagsasalita niya. So, nung nakita kami, few days before the filing, I passed by Bacolod. Nagkita kami. At nakita ko yung, I remembered his intelligence, his talent, and sabi ko, matagal na rin walang senador talaga ang Western Visayas. I would like to endorse him and for you to vote for him so that yung mga taga-Western Visayas na kapatid natin, bigyan natin. Huwag tayo magsabi Ilonggo, Ilocano. Skip that thing. It's not proper anymore. Kung magsabi ka Ilonggo ako, gano'n, no, do not talk about your tribe. Just talk about who you are at Pilipino ka at anong kaya mo. At ito talaga, kaya niya maging senador. Attorney Hinlo. Lintik Ilonggo na ya. Sin-order ng Ilonggo. Teka, padagpon mo na si, para may, hindi naman sa pang ano. It's not because I'd like to, gusto ko rin talaga na may representation ng Western Visayas. Dapat lang. Magpapanalo tayo ng, para, alam mo, magkakapatid tayo. At yung Pilipinas, hindi mo nang sabihin na magpatakbo ka, lahat taga Davao lang. It ain't that way. Kung naging presidente ka na, gusto mo i-distribute yung posisyon para well represented yung ating bayan. Mag-usap tayo doon, Ilonggo, Ilocano, Waray, Igorot, para lahat. So, itong sunod, hindi ko naman siguro kailangan ipakilala ko to, kaya nakakamot ako eh. Kumakatituro yung may pera ka bang? May magkain tayo maya. Ito ang magastos, wala pa akong hapunan. Alam mo, ang istorya nito, ang aking talagang aid was a military man. Kaibigan namin, parang common friend. Military na, not so because parang maluwang na pakisama niya sa civilian. Biglang naglaro ng basketball, yung bola galing kay Bato. Totoo yan. Pinasa niya doon kay Jimboy Alili. Teniente yun. Pagsalo ng bola, natumba, namatay. Sabi ko, nung punta ko, nagsalo lang ng bola, namatay? Sabi ko, yes, Mayor. Puta, ang bola? Putaw? Bakal? Bola ng ano? O bakit namatay? Kasi pagsalo, tumba. Bakit talagang sinadya na milakasan ng gusto? Baka may postahan sa ganung laro na yun. Galing kay Bato yung bola eh. Kaya pag si Bato ang kalaro ninyo, huwag ninyong saluin yung bola. Hayaan mo, tumakilid ka lang palawan. Kasi doon namatay. Hindi ako napapatawa. Yun talaga ang nangyari. Doon natumba kaya ako. Minsan yung nag-iisip ako kung patakbuhin ko ba ito si Bato o hindi. Alam mo, kung maghahanap kayo ng original taga na DDS, huwag ka lang mano ha. Siya yan. Hindi ako. Mayor ako. Utusan mo pagpatay dyan, buo. Siya yung chief of police. Pinakamatagal kasi taga Davao. Alam mo, pag remember, bago rin akong mayor noon, kakagraduate lang ito na sa PMA, na-assign sa Davao. Tapos nag-asawa, doon sila nag-settle down.
Kaya malapit talaga sa akin si Bato. Hindi yung sabihin bata-bata, tao-tauhan. Kaibigan. Kaibigan na... Ano nga maidagdag ko sa kwento? Minsan itong mga putang inang kriminal. Sabi, Bato! Gusto po, putang ina niyang pabalik-balik yan sa... Gawin mo! Yes, sir. Minsan magsabi ko, tapusin mo na. Sir, kanina pa. Sa harap pa naman ng, alam mo, sa totoo lang, magprangka-prangka, walang sundalo na hindi pumapatay. Walang sundalo na hindi pumapatay. Baski na walang utos sa kanila, if they are assigned in a certain place, tapos guluhin mo, paputokin mo yung granada, yung performance nila, apektado. Nakarecord yan. Sa panahon ni Bato, ito ang nangyari. Sabi man, pagdating ng promotion, conference, kaya ba nito? Hindi naman panahon niya, rape, marami. Rape, 4, panlima. Siya pa ang pangalan dito, kasali siya. Ganun yan eh. So ngayon, maasahan niya ng isang lugar. Hindi na kailangan sabihin mo na ako magsabi. Pagka medyo magulo, tapos apektado yung performance nila. Talagang tapos ka na. Lahat yan, walang ano. Lahat, as lahat. Baka mag-ano kayo. Pero yung extra judicial killing, wala man tayong extra. Killing lang. Ayun, kung sino nag-invento niyang putang ina. Bakit maging extra yan? Ano yan, kuta? Lahat sundalo. And, nandito na ba lahat? Nandito na lahat? Kompleto na kayo? Ito naman, talagang admirer ako. Totoo, admirer ako niya. Maka-Duterte ito eh. Talagang maka-Duterte ito. Yung nakikita kami minsan, kumukuha siya ng law, ini-encourage ko. Sabi ko, tignan mo lang kung ano, medyo matrabaho lang sa oras. Pero kaya mo. Ako sabi sa kanya na, balang araw makukuha mo. Abogado talaga. Saludo ako. Jimmy Bundok. Talagang pwede na maging senador. Ito yung may taong may social conscience. Yung artist-artist wala yan. Usapin mo yung tao yung tapos na yung trabaho niya mag-acting. Gaya nito ni Philip. Kausapin mo nung wala na sa trabaho. Hindi yan madrama. Prangka ito kung kilala nito prangka na tao yan. Diretso-diretso. Kaya nagustuhan ko. So, ganito na lang. Para marami ang tao natin, every meeting, baka sa lawag, kailangan magpunta na tayo lahat sa lawag. Magkaraban tayo. Baka sa sunod sa Bicol, at least para sigurado talaga na mayroong, hindi natin alam kung ano ang diskarte ng mga tao doon eh. Baka kukunti lang, kung pupunta tayo lahat, punta tayo ng Bicol. Ngayon sa Davao, Buanga, punta tayo doon sa ticket, ito si Jun Ibasco. Ito yung pinakautak ko talaga. May pera tayo. Alam mo, wala tayong talagang pera. Last minute, ambag-ambag lang kami. Ano ba sa Tagalog yan? Contribute na po niya. Si Robin. Pero, kung pumunta kayo ng Davao, totoo, kung ticket-ticket lang,
Kaya ng mayor yan. Ipasa mo lang yan doon sa mga negosyante. Doon sa mga Chinese community na may ara. Kaya ito. Pero wag kayong yung isang flight na puro Duterte talaga. Kasi pag mag-take off yan, ang kabila magsige dasal. Mahulog sana yan. Mawalaan ako ng tama. Intervals, intersperse. Ito kayo ng Mindanao. Actually, hindi na ako nagluloko. Parang, kung maano kayo sa Davao, kindly drop by our place. Si Bongo, si Bato. Si Bongo kasi mayaman talaga to. May printing press. Walang problema nito sa propaganda. Pinakamalaki yan sa Mindanao. Printing press niya. So, kung sabihin mo lang na kalahati nito, kaya niya. Kaya niya. Sagutin mo na, Bong. Huwag kang mahiya. Well, seriously now, magabi na. I'd like to remind again everybody that, the democracy was really conceived by our forefathers to be one that is really working. Kaya nga may demokrasya because there is a periodic election. The president, you are served there for about 6 years, then alis ka, another one. And for the mayor and the rest of the officials of government. Talagang elected. Mabuti yan eh. So it is intended, ang mahirap kasi, may mga politiko na medyo may mentality na mga gangster, yan papasok. Wag ninyong yan. Baski sa ating grupo, lalo na yung magdala-dala ng armas, tapos walang mangyari niyan. Sisirain lang ang bayan natin yan. Look for somebody na talagang would stand for what is right and what is really just. Yan ang hinahanap natin. Palagay ko, kilala ko lahat itong mga tao na ito. Walang ito. At least may, lalo na ito si Tony Marcoleta. Parang pare ito eh. Totoo. Nagkamali ito ng trabaho. Nagpare, ay sana ito, pero iglesia kasi. Pastor na lang. Kung magsalita ito, totoo. Nakikinig ako dito. Marunong, bright talaga. Hindi ko kaya habulin ang utak ni Marcoleta. Hindi ko kaya habulin. Totoo yan. Kaya sabi ko itong mga ganito na tao, kailangan kaibiganin mo na lang. Baka maengkwentro mo ito sa korte, putang ina, baka ilang paso ka. May kunting awa naman. Attorney Lambino, talagang matagal na nagtatrabaho ito sa PDP. A very patient man. Talagang naghintay lang sa panahon niya. Actually, he has been there for so long a time helping PDP, helping the candidates, asking nothing in return. But he has been there. Kagaya ni Jun Ibasco. Yan si Jun Ibasco, yan ang noon pa, nung na mayor pa ako, siya na yun, hanggang naging presidente ako. Alam mo kung bakit si Jun Ibasco? John, isabi na natin ang totoo. Dumating na ang panahon. Okay? Ako isang prosecutor. I was a prosecutor. Yun ang trabaho ko eh. One day, itong sila Colonel Stares, yung mga Philippine Constabulary, parang nagplenom ito sila sa North Cotabato. Ginapang ng mga sundalo, nahuli sila. So ako yung fiscal ina-assign pagka ganun. Takot ang takot yung, hindi nila ako magyabang, takot yung mga fiscal mag-handle ng rebellion, pati yung mga krimina, So pinapasa sa akin sa chief. So ako nag-iimbestiga. Sabi ng na may nahuli daw marami. May madre pa ata. Natsambahan.
mga mabigat na sa Mindanao, yung mga komunista. Nahuli yan sila. Nung pumunta ako sa kampo, sa pulis, tinuturo yan sila. Yan sila. Nakaupo lang. Sabi ng mga gago, Mayor, ngayong gabi, huwag mo na lang ilista-lista dyan yung investigation. Bihin na lang na walang nangyari sa operasyon namin. Kasi papatayin namin ito. Dalawang pare yun, Father Tison, pati Father Ibad. NPA talaga yan sila. NPA talaga. Huwag na tayong magdrama. So, gustong ganunin ng, sabi ko, putang gago, pare yan. Kung ano yan, damay pa ako. Imbestiga ka ng imbestigahin mo yung totoo lang. So, detain siya. But yung one day, nalaala ba ninyo yun? Inutos ni Cory Aquino, release all political prisoners. Talagang pinawalaan lahat. Lahat ng komunista, pinalabas sa kulungan. Si John, isa. Wala silang mapunta bago. Sabi ko, sa opisina ka na lang dito sa akin. Pare, alam mo yung pare, mahusay sa organisasyon. Kasi hinawakan tao Paano mag-organize, paano mag-ganon. Pag yan yung mga pare na mag-ano, talagang kung sponsored ng mga pare yan, matindi yan. Kasi sanay sila sa organization So, kinuha ko siya. From then on, mayor, congressman, tapos presidente. 30 years ago. Ganon ba yun dyan? 25, 30 years. Kala, from my NPA, nung dumating ako, naging presidente ako, tigas na masyado doon sa Malacanang. Maraming salamat po, Panginoon Jesucristong Jesus. Alam nyo naman din po, ay kami ni Amy, ang nanay po namin, waray-waray. Hindi lang magaling ang ating mga kandidato sa kanilang trabaho, hindi lang sila nagmamahal kung hindi nauunawaan nila at nalalaman nila kung ano ang hinihiling at kinakailangan ng taong bayan kahit sa buong Pilipinas, hindi lamang doon sa mga lugar na pinanggalingan nila. At alam nyo po, mas mahalaga pa dyan, hindi lang bukod pa sa kanilang talino, bukod pa sa kanilang galing, bukod pa sa kanilang karanasan, may pagmamalaki po natin na sila ay walang bahid ng dugo ng mga pinatay na libo-libong Pilipino nung extrajudicial killing. Wala po silang kinalaman dyan sa mga ganyang klase. Wala sa kanila ang kasabwat sa pagbubulsa ng sako-sakong pera at pinagsamantalahan ang pandemya at nagbulsa ng maraming pera, pinabayaan na lang na yung ating mga kababayan ay magkasakit o mamatay. Wala rin sa kanila ang sip-sip sa China na tuwan-tuwa, sumisigaw. Tuwan-tuwa pagka yung ating mga Coast Guard ay binobomba ng mga malalaking barko. Hindi po sila sumasang-ayon sa mga ginagawa na hinaharang ang ating mangingisda para at ninanakaw ang kanilang huli. Sila pinaglalaban po namin yan. Wala sa kanila papalapastangan ng mga kababaihan. Wala po sa kanilang kinalaman yung mahiwagang pogo na ang daming problemang binigay sa atin, ang daming sinaktan ng ating mga kababayan. Tayo ngayon ay kumaharap sa tinitingnan po natin kung saan ang tutunguan ng Pilipinas. Yan po ang halaga nitong eleksyon po na ito. Ang mahalaga ang eleksyon na ito dahil sa eleksyon ito, sa pagboboto ninyo, mamimili po kayo kung tayo ba ay babalik. Kung tayo ba ay babalik sa panahon na gusto na ating mga liderato, ay ang Pilipinas magiging probinsya na ng China. Sana naman, di na po tayo babalik sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang sugalan ng mga dayuhan. Sana naman, huwag na tayong babalik sa landas na umaapal na dugo ng mga inosenteng mga bata na inagawan ng kinabukasan dahil sa kanilang pagpapatay. Hindi na tayo pwedeng ganun. Huwag tayong papayag na bumalik ang Pilipinas sa panahon ng dilim
Huwag tayong papayag na ang Pilipinas ay babalik sa panahon ng lagim. Ito po ang ating pagkakataon na dalhin ang Pilipinas sa magandang lugar. Ito ang ating pagkakataon na maglagay po tayo ng ating mga leader na sila ang mangunguna para dalhin ang Pilipinas sa mas magandang kinabukasan. Ang isang Pilipinas na progresibo, ang isang Pilipinas na may malasakit para sa isa't isa. Na lahat ng Pilipino po ay kapit-bisig, sabay-sabay, tungo sa isang mas maliwanag, mas maganda, at mas mapayapang kinabukasan. Yan po ang ating mga kandidato para sa Senado. Ito po, mabuhay ang alyansa ng bagong Pilipinas! Ng pagkakaisa, alyansa para sa pag-unlad, alyansa ng Muli mga bagong kababayan, ang mahal na Pangulo, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. alyansa ng damdamit hangarin, alyansang pinagtibay ng pangarap at adhikain, sinubok ngunit nanatiling tutok hanggang sa tuktok. Alyansang tutulong, tutugon sa hamon ng panahon, di susuko, di titiklop, laban natin to, mamamayang pinagbuklod, bayang itataguyod, bayang isisigaw. Muli Sa mga bayan, sa kababayan, bagong ang alyansa para sa nagkakaisang bagong Pilipinas. Alyansa para sa pag-unlad, alyansa ng bagong Pilipino, alyansa para sa bagong Pilipinas, Maraming salamat po mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. alyansa para sa pag-unlad, alyansa ng bagong Pilipino, alyansa para sa bagong Pilipinas. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Alyansa ng pagkakaisa, alyansa para sa pagmamahal, alyansa ng bagong Pilipino, alyansa para sa bagong Pilipinas. Pagkakaisa ng damdamit hanggang Wow, yan ang totoo. Mapagmahal sa bansang Pilipinas.